The Business Mentor Talks is vlogged by no other, Armando Butz Bartolome. In cooperation with the Manila Times, it aims to bring to life and recognize entrepreneurs who constantly strive to create a living for the community as well. Listen to the Business Mentor Talks with Butz Bartolome. Butz Olivares Bartolome at your Business Mentor Talk, no? Ngayon linggo ay isang exciting na topic ang pag-uusapan natin dito. Ikaw ba ay isang corporate person? Ikaw ba, kaibigan, ay corporate na nag-iisip-isip kung paano ang gagawin mo pag-retire na? At ang magbibigay sa atin ay isang corporate person din na naging entrepreneur at ang ganda ng kanyang negosyo. Alamin natin kung ano ang mga kanyang mga challenges, ano yung mga benefits, at gusto kong pakilala sa inyo si Mr. Ronald Acosta ng Star Rice Mill ba yun, Ron? Steady Rice Mill, sir. Oo. Rice Mob ni Bossing din ang kanyang brand. Ron, good morning, good morning. Kamusta ka dyan? Magandang umaga po, magandang linggo sa ating lahat. Ano po? Yan, ako po si Sir Butz. Maraming salamat, sir, sa napaka-generous na introduction niyo po sa akin. Anyway po, papakilala ko lang po aking sarili. Ako po si Ronald Acosta. Ronnie po, ang inyong lingkod. Sa hindi po nakakaalam, kaya po ako naging Ronnie dahil po yung mother ko po idol si FPJ. Kaya pala. Naging Ronnie po ako, no? Oo, kaya siguro sinagot ka agad, no, ng mother-in-law mo. Yes. Yan. Opo. Yan, dati po akong actually po tatlo po kami magkakapatid. Ako po bunso, ako lang po ang lalaki at ang aking mga magulang po. Talagang mga saludo po ako sa aking mga magulang. Sila po yung talagang talagang mahal ang ating bansa, ating bayan. Kasi po si daddy ay isang retired na policeman at ang mother ko naman po ay isang guro, public school teacher. Mm-hmm. So at an early age po, namulat po ako na alam naman po natin na pagka-government employees po, lalo na po kami magkakapatid, na tatlo pong sabay-sabay sa kolehiyo. So at an early age po, talagang sinabi ko na po sa aking sarili na ako po itutulong sa aking mga magulang. Sa maliit na pamamaraan po, ako yung naging working student, para siyempre sila mami, tsaka sila daddy, yung dalawang kapatid ko na lang po ang nila. Kahit pa paano po, yan, nakatulong po ako, nag-work po ako sa isang service crew sa isang fast food chain. Yan, Mm-hmm. Tapos yun po yung aking ginagawa, fast food chain, trabaho po, and then sa hapon po ako ay pumupunta naman po sa UST. Yan, ganun po, Makati po yung aking, medyo malayo po from Makati to UST. Oo. So, yun po, ganun po yung aking ginagawa. And then nun po, nung pinalad naman pong makagraduate, sabi ko nga po, tutulong ako sa aking mga magulang at ako naman po nakapasok sa isang pharmaceutical company. Yan. So, yun po nung naging medre po ang tawag doon sa mga baka po sa mga ahente po ng gamot. Sa mga yung mga lumang term, Ronnie, di ba? Ahente ng gamot. Pero kayo ibinigyan ng magandang pangalan na Medrep. Medrep. Yung wife ko rin po dati, iba naman po ang kanyang title, pero Medrep din po ang noon. Territory manager po siya. Kaya doon po kami nagkita sa area ni Dex, ang aking misis, Ayun. Yun po yung nangyari. Tapos, nung nag-offer po ang aming company ng early retirement package,
Ako, doon po nagulo ang aking isipan. Kasi, siyempre po, meron akong, maganda po kasi yung offer that time, ano? That was 300% po, tapos tax-free. So, mapapaisip po talaga kayo. That was, I think, that was 2008 po yun eh. Nung in-offer po yun. So, pinag-pray ko po. Pinag-usapan namin mag-asawa. Siyempre po, dapat sa family decision. So, may fear ako doon. Pero, kinumpute ko po kasi, sir eh. Sabi ko, 50 ako ngayon, 53. Sabi ko, yung makukuha ko po na retirement package, parang 60. At 60. Ganun din yung makukuha ko. So, why not? Kumbaga, pag-igsiin po natin yung panahon, So, sabi ko, avail ko na to. Kaya lang po, nung i-avail ko na, sabi sa akin ng boss ko, hindi ka kasama sa ino-offeran. Sabi, ano ba yan, sir? Gusto ko nang mag-avail. So, ang ginawa ko po, syempre, panalangin. And then, syempre po, pakiusap sa aking mga bossing, sa pinagtatrabaho ko. Sabi ko, sir, binigay ko naman po lahat. Bigay nyo na lang po sa akin to. Regalo nyo na lang po sa akin to. Alam ko pong hindi ako kasama, pero sana po, pagkaloob nyo na po sa akin to, sabi niya. So, yung mga boss ko naman, appreciate ko po, sir, na syempre, alam nilang big decision, sabi niya, nagtinanong nila, saan ka ba pupunta? Saan mo ba dadalhin yung retirement mo, So, actually, ang malaking biyaya po ng Panginoon, yung aking mother-in-law, na nakita ko po siya, na ang kanila pong hanap buhay noon, kasama po ng wife ko po, ang hanap buhay po nila, yung sa palay trading. Sa palay trading. Oo, yeah. Yung mga karamihan sa probinsya, palay trading, di ba? Opo. Bumibili sila ng palay directly from the farmers. Tapos sila na nagdadala sa rice mill, di ba? Ganun yun. Tama po, sir. Tama po. Oo. So, paano yun? What was the turning point? Paano yun nangyari? Paano ka nag-agree yung mga boss mo na, sige, sama ka na? Sir, syempre, pinaliwanag ko ang sabi ko. Sabi ko nga po sa kanila, bukod sa pakiusap, syempre, concern nga po sila, saan ka ba pupunta? Baka mamaya. Kumbaga, gusto lang yung makasigurado na may kapupuntahan. Sabi ko, sinabi ko sa kanila yung plano ko po na since yung mother-in-law ko nasa palay trading, ang maganda po kasi yung mother-in-law ko, hindi lang po palay yung kanyang tinitrade. It's a special rice. Dinorado po. So alam mo po, nakilala niyo yan, yung brand ng Dinorado na yan. So yun po, pag sinabi po Dinorado, kilala po yung mother-in-law ko niyan sa Bukawi, dito sa hub po ng mga palay, sa mga rice mill. So yung kilala po yung mother-in-law ko doon. So yun po, nakiusap po ako sa mother-in-law ko na, Nay, sana, alam ko may dinadalang ka, pero bigyan mo lang pa isa-isa lang naman, hindi naman kaagad malakas eh. So parang sir, di ba? Yung naririnig ko po sa inyo, sir, di ba? Dream big, start small. So, hindi po nagsimula pa, humingi po ng isang truck kay nanay, gigilingin ko po, tapos ima-market ko po. So, doon po nagsimula yung maliit na pangarap na with the blessing of God, and syempre, perseverance, syempre, sipag at tiyaga po, yan, na kahit pa paano po, nabiyayaan naman po na magkaroon ng sariling rice mill. So, bali ilang years na yung rice mill na tinayo mo, Ron? Nung nakakatuwa pa dito, sir, share ko lang po, is napaka-effective po talaga ng uso po yung salita ngayon, manifesting and dream board, yung vision. Sir, lahat po yan nasa dream board po namin pamilya. Ang sanabi po namin doon, Starvey Rice Mill at 2016, sir. Pero in advance po ni Lord yan, noong 2015, nag-construct na po ang Starvey Rice Mill Corporation. So, nag-operate po kami noong 2016. So, yung tanong mo, sir, from 2016, I think 7 years na po. Magsi 7 years na ang Starvey Rice Mill Corporation, sir. Oo. So, ito ba yung karamihan kasi ng mga corporate guys, may mga experience kayo, no? You're really beefed up with so many seminars, so many exposure. Ito ba, Ronnie, na nagamit mo itong backup experience mo sa pagtatayo ng iyong negosyo ngayon? Ako po, sir, very grateful po kami. At very, very grateful po ako. Kaya po sinabing kami, kasi po yung wife ko rin po, sa ano naman po siya, sa nutritionals. Ako po sa
Ganun po, tama sir yung ano niyo po na marami po kami we're being bombarded by seminars, ng mga trainings. Yes. Ako po, napakarami. And yun po yung isa sa mga naging confident po ako dahil na magtayo po or magsarili po or maging entrepreneur kasi nga po yung mga natutunan ko po sa mga companies na ito, very grateful nga po kami. Dahil sa sales po talaga ang bigas po, di ba, sa sales din. Yes, true. So malaking bagay po. More than that, sir, yun nga po, yung nakakatuwa po na yung mga trainings na inatin na namin. Buti na lang, sir, ako'y talagang nakikinig at naintindihan ko talaga. Iniintindi kong mabuti. Siguro, sir, dahil syempre may plano naman din tayo, no? Not for long naman na syempre gusto natin. Of course, gusto rin natin maging bossing, no? Ng sarili nating negosyo, no? Sarili nating kabuhayan. So, I would advise po, maganda yung sinabi ni Sir yung mga, ngayon po nakasalukuyan po na kayo po yung empleyado, kayo po yung nagtatrabaho, naku po, give value po and be present sa mga training, sa mga seminars kasi yan po yung parang baon nyo po nasa bulsa nyo po yan. Totoo. Tapos pag kayo naman po magkaroon ng pagkakataon na magtayo ng sarili nyo kabuhayan, makikita nyo po, nabubulot nyo po. Ito pala yun, ito yung naturo sa amin. So yun kasi po. Di ba nung araw pag may mga training, ano yan? Training na naman? Ano ba yan? Junket trip? Okay lang. Sige, kahit saan, di ba? Pero I think maganda yung mindset mo, Ronnie and Bex, kasi you have already a mindset na this is what you're enjoying right now as a corporate guy ay hindi permanent. In other words, kumbaga, naglagay, ang aking parating pananaw pag naglagay ka ng negosyo, yan ay, kumbaga, final exam mo na. Di ba? Nag-aral ka. Great. Ilang years yun, di ba? Tapos, nag-first job ka. Okay yun. Ang pangatlong yugto ng iyong buhay ay magsarili, magnegosyo. Kasi it's either magnegosyo or maging retired or retarded. Diba? Yung mga ganun. Diba? So, sa akin kasi, dito yung mapapakilala na lahat ng natutunan mo, unti-unti mo nang ginagamit sa negosyo. Diba? Tama po. Oo. So, maganda yun. Magandang tip yan. Lalo na yung mga nanonood sa atin ng mga corporate guy right now. Pay attention, sabi nga ni Ronnie, pay attention, try to make notes, di ba? Ang mahal ng investment ng mga companies sa inyo, right? Yes sir, talaga. Yung mga trainings na yun, napakamahal. Oo. Caliber, hindi yung pipitsugin, no, na training, right? Tama po, sir. They try to find out how much the training can arm their people to face the sales world. Lalo na sales, very competitive kayo, right? Tama po. Oo. Ayan po. So ngayon, punta ngayon tayo. Ayan, yung final yugto mo na ngayon. Yan, yung pagiging rice miller. Paano yan? Paano mo natutunan yan? Natutunan mo ba agad o dahan-dahan from your mother-in-law? Ako sir, nung nag-start po, syempre talagang tatsagain nyo lang po talaga. Kasi nung una po talaga, nung nag-mill po, syempre, as with any other startup, hindi naman po walk in the park yan. Talagang, magkakaroon po kayo ng mga challenges. Pero, focus on the goal. Focus po kayo sa finish line. Kasi talagang natural po talaga na may mga pagdadaanan. For example po, i-relate ko po yung nangyari sa amin. So, eto na, binigyan na ako ng aking mother-in-law ng palay. Giniling ko na, excited ako. Sabi ko, sigurado ako dito. Mabebenta ko agad ito. Sabi ko, tapos ang ginawa ko, sir, kahit po kaya ko ng that time mag-hire ng secretary, sabi ko, gusto ko matutunan ko lahat ng nitty-gritty. Ako muna, bago po ako mag-hire. So, ako muna ang naging secretary. Ako po lahat muna yan. So, nakakatawa po nung ako na po, kasi doon po ako natutulog sa rice mill. Kinulugan ko po talagang gusto ko po kasi yung pong operation ng rice mill 24 hours. So, doon po ako natulog, So, natulog po ako doon for 3 days, wala akong benta. Tatlong 24 oras po yun. Pero alam niyo po, siyempre kasama po doon yung medyo, alam niyo na, medyo parang tama ba yung ginawa ko? Correct. Doon po may battle sa isip mo, tama ba itong ginawa ko? Pero sabi ko, hindi, nandito na ako. Sinisip ko, sir, sabi ko, wala na akong babalikan.
ito na talaga yung buhay na ginusto ko. So, yung po sir, nung nag-iisip ako noon, syempre, nanalangin talaga ako, napaka-powerful po talaga ng prayer, no? Sabi ko, Lord, alam ko, tama itong desisyon ko dahil pinag-pray ko to eh. Tulungan mo naman ako kung tama ito. Alam niyo po, nung gabi na yon, may dumating isang buyer. Tuwan-tuwa po ako, lalaki po siya, no? Kasi doon po sa rice mill, ang setup po doon, mga sekretary, mga babae. Ako lang po yung lalaki nagtitinda doon. So, pagdating po doon, edi buyer, syempre, medyo awkward, no? Lalaki, binibenta mo na. Pero ganun po kasi, sanay na sila na yung, syempre, iba yung lambing ng mga di ba? Ng mga secretaries, sir. Sabi na, kasi tito at tita ang terms of endearment po dito sa rice mill. So pag kayo po first time kayo dito, baka sabihin mo, magkamag-anak sila. So, tito at tita ang tawagan po dito. So, sabi ko, tito, baka naman gusto mo naman itry itong ko, bigas ko. Siguro po nakakuha sa pakiusap, Sabi ko, sige, kukuha ko. Kala ko naman po, ang dami, Sabi niya, bigyan mo ako isang sako. Sabi ko, opo, tuwan-tuwa po talaga ako nun. Alam niyo po, yung isang tao na nagtiwala sa iyo, doon po talaga nag-spark po talaga sa akin yon. Isa lang yon, pero doon po talaga, at saka syempre yung po yung parang confirmation sa akin ni Lord na, anak, nasa tama ka, nandiyan ka. Correct. So yun po yung nag-spark sa akin. So nag-spark po yon, and then later on po yun, talagang dumami na po mula sa isa, naging 10, naging 20, naging truck na po. Tapos ang maganda pa nga po, nung dumating pa si Bex, yung aking misis, pinagtulungan na po namin siya na yun po. From sabi ko nga po, nung sa simula po, nung sa mga millers, kami po yung nasa cellar dweller nga tawag namin eh. Kung 10 po yung miller, kami pinaka-10 kami yung kulelat. Pero dahil nga po nung nasimulan po natin ng tama, nagkaroon po ng suki, yung mga formula po na natutunan po namin sa mga trainings, yun po, tapos sinamahan po ako ng aking misis. So, yun. Po namin, nasimulan po namin na from cellar dweller to the number 1 miller po dun sa rice mill na yun. And eventually po, nagkaroon na po kami ng lakas ng loob na magtayo ng sarili namin rice mill. Pero Ronnie, yun, nagkaroon ka ng in-update mo yung mga rice machines, ba? Yung mga parang papakita natin mamaya yan sa video dyan, no? Yung rice mill mo is not a typical rice mill. Hindi yung nakikita ko automated no? Halos state of the art. Paano mo, ito ba talagang plano mo o talagang pinag-aralan mo na dapat ayusin mo ang sistema? Actually sir, yung talagang lalo po sa mga nagsisimula tsaka nung nangarap po tayo, syempre nangarap po kami ng miller, syempre gusto po namin na magkaroon din po kami ng sarili naming rice mill. So marami rin po kaming ginilingan, doon po sa mga 3 rice mill po yun na ginilingan namin. Bali 3 or 4 po. So sa bawat rice mill po na pinupuntahan namin, tinitignan ko po kung ano yung maganda. Binabaon ko po yun. Tapos yung hindi po maganda, sabi ko, ito medyo kailangan. May mga improvements na pwede pong gawin. So yung binabaon ko rin po yun. So, nung dumating po yung pagkakataon na kami naman po magkaroon ng sariling rice mill, ayun po, talagang nag-invest po kami doon na maging state of the art at talagang moderno po yung ating rice mill. So, yun po yung tinayo po namin nung sa rice mill. Kaya nakakatuwa po talaga na syempre po ang gusto po natin quality, yung nga po sabi natin dito yung tagline natin quality rice at an affordable price. Ayan. Correct. So, yun po yung sinasabi ni Sir na talagang naging modern po yung ating mga facilities na ginagamit dyan. Of course, top of mind po natin, quality, and syempre, dapat mas mababa po ang bigas. Correct. But Ronnie, your business is really a commodity, very competitive, Yes po. Kumbaga, nagkakaroon minsan ng shortage, minsan over naman. But again, how would you ano yung mga distinguishing marks ng business mo from the others? What makes you really set apart? Ika nga. Unang-una sir, yung sinasabi ko nga po kanina, yung quality po ng bigas, kasi nga po yan po yung tinuro ng aking mother-in-law. Kung mapapansin niyo po, lahat po ng aking mga natutunan sa mga mentors ko, na yung mother-in-law ko po, ang sinabi po niya, quality above all, and syempre po, yung pong sinasabi ni sir na narinig ko po sa inyo, yung corporate, corporate social responsibility. So, yung mga farmers po, yan yung kapartner po namin dyan. So, talagang
with that in mind po, no, yung quality po talaga. And syempre po, since mga kaibigan na po natin, yung ating mga farmers, medyo nabibigyan po ng konting discount. Nakakapakisapan po yung ating mga farmers. And syempre po, tsaka po syempre, yung 40 years na po, imagine niyo po, no? Kaya ko po sinasabi na 40 plus years of experience in the industry. Kahit po ako'y 53 lang, sabi pa, 13 years old, nagde-negosyo ko na. Hindi po. Yung pong sinalin po sa amin na knowledge, ano po, no? Yung mentorship po ng aking mother-in-law. Kasama po namin yun, binaon po namin yun. So yung tanong ni Sir na distinguishing mark, syempre po, quality, and syempre po, yung values na tinuro po sa amin, ano, yung mga business values, mga corporate values na pinagkaloob po sa amin ng aming mother-in-law, na very thankful po kami. No? Andi dito pa naman po siya ngayon, overseer na po siya. Consultant na po namin si... Paano niya natutunan yun? Yun ang maganda. I mean, eto ba, salin aral din sa kanya, or siya talaga from hard knocks natutunan niya yan? Siya po talaga yun. Strong women po ang aming mother-in-law. Siya po talaga ang nagsimula noon na business po, no, sa kanilang family. Siya po talaga ang nagsimula noon. So natutunan ko po 'yon. Unang-una po, syempre, nagpa-mentor po talaga ako. Dahil sama ako sa biyahe mo. Hindi po siya natututunan na parang ano po, no, na sit down na sa lamesa. Hindi po. Dapat po talaga, kumbaga sa sir, mabasa talaga yung mga paa natin, ano? Correct. Talaga yun po, sumama po ako sa biyahe kahit mainit. Ang dami po namin pinagdaanan dyan, mainit po yung biyahe. Tapos may mga time po na syempre, bumabiyahe, no, may kasama pong danger po yan, may mga aksidente po na nangyayari. So, yun po mga natutunan natin, pati po yung mga suki ng nanay, pinakilala ako doon. So, yun po. Akala nga po akala nga po ako po talaga yung totoong anak. Ako po in-law lang po. Pagkakamalan ako yung anak, sabi ko, hindi po, in-law lang po ako. Okay na yun. You're part of the family, hindi ba? Yes po. So ngayon, ganong kalaki ang rice mill na tinayo mo? Yan. Mukhang malaki yan, ha? Ilang square meters siyang tinayo mo dyan? Opo. Yung pong dito sa rice mill po, dito po sa Golden City, no, Starby Rice Mill Corporation, that's more than 1,500 po na square meters po. Wow. Andito po yung facility, yung rice mill facility, no, yung makina, pati yung warehousing. Dito po yun. Andito po lahat sa facility, and welcome po. Kung gusto niyo pong doon po sa mga sinasabi natin, ano, na gusto pong magtayo ng negosyo or maging bossing ng sarili nilang mga negosyo or kabuhayan after yung maging employees, ano po, no, maging retirees, or yun po sa gustong mag leap of faith. Correct. Bisita po kayo dito, makita niyo po yung facility, magkausap po tayo. Maganda yung sinabi mo, leap of faith, but with Mr. Ronnie at the end of the landing path, di ba? Yung bang you're well to guiding them. But again, tama yung sabi mo, no? Yung sabi nga natin, rice mob di bossing. Kasi yung bang ikaw ay bossing na ngayon, pero yung pagiging bossing, ay dumaan ka talaga sa butas ng karayom, ika nga, di ba? So, ano ngayon ang ino-offer mo ngayon? Ano ba yung method of selling mo ngayon? Wholesaler? Or ano ba ang mga ginagawa mo ngayon? Meron ka ng rice mob ni bossing, okay? Ikaw ay nagpa-franchise na. Ano ba ang nakikita mo ngayon sa mga gustong kumuha ng mga franchise? Yan. Ano mga napapansin mo na yung bang sabik na sabik magnegosyo, ngunit kailangan ng gabay, di ba? Ganun ba yun? Ganun ba yun? Kasi meron ka seminar, di ba? Nagsiseminar ka. Opo. Nag-webinar, sir. Oo. Anong ginagawa mo? Anong tinuturo mo, Ronnie? Opo. Yun nga po yung sinasabi nga po namin sa mga gusto po na magkaroon, na maging bossing, no, na sarili nilang bigasan, ano po. Ang Starby Rice Mill po, yan po yung ating yan po nag-source ng ating mga bigas, ano po. Tapos nag-level up po tayo sa distribution naman po, and then sa franchising. Yan po, in-establish naman po natin yung Rice Mob Bossing. Yan. So, ngayon po, nagpapa-franchise po tayo, no? So, una-una po, syempre, sir, with the mentorship naman po nung ni Sir Boots, ano po. Maganda po kasi yung sa franchising, ang maganda po dyan, una-una po,
more than, kumbaga po, you can do it on your own, but if you want to be sure, you have, kung talagang gusto nyo po na magkaroon ng 90% success, ano po, yung mas mataas po yung level of success natin, ano, mag-franchise po kayo, no, ng RiceMob de Bossing. Una-una po kasi ang misnomer po ng iba or akala po kasi pag franchising, produkto lang binibenta. Hindi po, more than sa produkto po, sir, di ba? Tama, more than sa products, it's the systems and the processes that goes with it. Lahat po, yan po, kasama po yan sa Bigasan franchise. And sir, ano ko lang po, no, yung RiceMob de Bossing po offers the lowest franchise package. No? Okay. Sige nga, medyo mga palagay ko. Yeah, sure. I mean, alam mo, maraming nanonood sa atin dito sa Manila Times na vlog natin at maraming nanonood. Tuwing linggo ito ha, at I'm sure uulit-ulitin nila ito dahil lahat naman ng tao ngayon naghahanap ng another extra income, di ba? Sa ganitong ating kabuhayan, kung empleyado ka, hindi naman sapat lang, di ba? Marami tayong nakakausap nyo yan. But extra income or probably pass it on and encourage their children, di ba? Lalo yung mga kabataan ngayon, di ba? So, magkano ang investment na pinag-uusapan natin dito, Ronnie? Yes, sir. At a low price of 60,888. Nakakapagsimula na po kayo ng sarili nyong Bigasan franchise. Yan. So, anong coverage noon? Anong bali coverage na yung 60,000 na yun? Of course, sir. Syempre, no? Yung sagot na po yung ating DTI registration certification, ano po? Use of the trademark, RiceMob de Bossing. And syempre, sir, yung nababanggit nyo, yung napaka-importante po kasi yung RiceMob Academy. So ano po ba yung RiceMob Academy? May academy ka na rin pala. Congratulations. Mukhang professor na rin professor in, kumbaga, sa hamburger. Alam nyo ba, hindi ba, nakwento ko yan, mga kaibigan, ito, alam nyo ba ang McDonald's ay may Hamburger University? Okay, yung mga nag-aaral doon ay may graduate of Hamburgology. No? Yan po ay sa Chicago, Illinois. So ito naman si Ronnie, merong RiceMob Academy. Yan. Sige, ano ba tinuturo mo doon sa academy niyan? Yan. Yes, sir. Yung RiceMob de Bossing Academy, lahat po yan tuturo po namin sa inyo. Sabi nga po namin, we have more than 40 years of experience sa bigas, sa palay, basta po anything connected with bigas and palay. Yan. Kasama na po yan dyan. Una-una ka, sir, I'm sure, sir, you will agree with me, no? Na before selling any product, napaka-importante po yung product knowledge. Diba? Teka, maganda yan ha, maganda yan. Kasi sinasabi, ano naman ang kailangan ko matutunan dyan sa bigas? Ang bigas, basta bigas, rice is rice. Hindi naman tama yun, no? Palagay ko, you have to know, ano ba yung kailangan malaman? Like, for example, sampulan mo nga kami tungkol dyan sa bigas. Paano ba malalaman ang dekalidad na bigas? Yan. Yes, sir. Kasi, di ba, halimbawa po, kayo po yung nag-setup na ng rice mill, syempre, may bibili sa inyo. Ang tanong po niyan, ano po ba yung hinahanap nyo? May mga characteristics po na hinahanap yung ating mga buyer. Mayroon sasabihin sa inyo na gusto ko malambot. Gusto ko maalsa. So, syempre, base po yan sa characteristics or yung klase po o type ng bigas. Dan po natin mapag-aaralan yan. So, lalo na po sa mga may franchise na po or may bigasan na. Syempre, ang gusto po natin, be right at the first time. Kasi we're forming yung kung tawag nila dito, yung perception, na syempre, pag may buyer ka, tapos first time buyer mo, binigyan mo, gusto ko malambot. Nabigay mo yung matigas na quality ng bigas. Hindi, syempre, sir, medyo, alam niyo naman po sa atin, ang default natin, syempre, gusto natin word of mouth, dumami. Ay, doon, pumunta ka, magaling doon. Kasi sinabi ko malambot talaga yung binigay. So, yun po yung kasama doon sa mga product na sa RiceMob Academy, yung product training na sinasabi natin. Kasi, ang bigas po, maraming klase po ng bigas. Opo, malalaman niyo po yan. Kung ano po bang klase ng bigas ito, malambot na to, ano ba to. So, hindi po kayo maloloko na, po, makapag-source out kayo ng ibang bigas. Makikita niyo po yon kung ito po ay malambot, ito po ay maalsa, ito po ba ay mabangong bigas, yung mga ganun, sir. O ito ba ay bago? Bagong bigas ba to o laon na ba to? Ayun. So, yun po pinag-aaralan ko yun. Para kasi ngayon ko lang narinig yung merong Rice Academy, no? Para bang, alam ko, meron tayong
IRI, no? Yan ay research, no? Pero wala naman silang, hindi naman sila nagtuturo sa mga retail, no? Ganyan, basta dinidevelop nila yung breed. Pero I think ikaw yan ang kauna-unahan. Ito mga kaibigan, tignan niyo yan, ha? Isa yan sa technique na kung kukuha ng franchise, kilalanin yung experience ng may-ari. Hindi lang siya yung nagsako ng bigas, nanggiling ng bigas, eto, bahala ka na sa buhay mo. Hindi, ganun. There is this experience, no? I mean, imagine mo, hindi ka na magkakamali sa 40 years na capacity nila of learning, di ba? So ngayon, nasaan na yung mga iba-iba mo ngayong na kumukuha? Marami ba nag-i-enroll? At tuwing kailan ba paano sila mag-i-enroll, Ronnie? Opo. Sir, ang webinar natin is every Wednesday and Saturdays at 10 a.m. Wednesday. Webinar, Wednesday. Webinar, sir. Ito, kagaya nito, sir, sa sessions. Oo. So, yan kung halimbawa ako'y OFW at napanood ko yan, maganda, convenient, no? Kung halimbawa naman, gusto nilang pumunta at magkaroon ng face-to-face, pwede rin ba yun? Ay, pwede po. Oo. Pwede po. Actually, sir, banggitin ko lang po, no, ang advantage po talaga ng Rice Mob Debossing, una-una po, no, kasi po yung Starby Rice Mill Corporation, 24/7 bukas po yan. So kung kayo po halimbawa sir, kayo po nagwo-work, sabihin mo, di ba? 8 to 5. Ako makakarating ako doon, 8 o'clock, 9 o'clock, pwede pa ba? Oo. Pwede po, schedule nyo lang po kami. I-meet ko po kayo personally. Or kahit po sa webinar. Meron din po sir na nasa ibang bansa, no? Sir, ganitong araw lang ako available, hindi po matatapat ng Wednesday or Saturday. Pwede po ba sir, special? Ay, wala pong problema. Schedule po natin. Kahit one-on-one, tayong dalawa. Makita mo yan? Iano ko po kayo na magkaroon po kayo ng knowledge. Ano? Kasi po more than, bago naman po kayo mag-franchise, siyempre, dapat yung conviction nyo po na magbigas, nandoon. Doon po natin pag-uusapan yun na magtuturuan po tayo kung paano po sa halimbawa po yung lugar ninyo. No? Kung talagang viable ba doon, sustainable ba doon na magkaroon ng isang bigasan. Tama. So bago po kayo mag-franchise, hindi naman po na mag-franchise ka, hindi po tayo hard sell. And sir, sa Rice Mob Debossing, ito po ang pinaka-unique kasi bukod po kasi sa tuturuan namin kayo magbigas, papakita po namin sa inyo yung proseso kung paano ginigiling na yung palay magiging bigas. So tuwa po yung mga franchises natin. First time po nila na nakita po, ganito pala yun, Sir Ronnie. Ganito pala yung palay, nagiging bigas. Makikita nyo po. Kasi marami pong opportunities sa pagpaparay sa pagbibigas. Kasi later on, sir, di ba? Kasi hindi po natin matatawaran yung pangarap ninyo. Kasi kayo lang po yung talagang magdadala ng pangarap. Kayo po ang bossing ng sarili ninyong mga pangarap. Kasi sir, pwede kayong, katulad yan, magbigasan, mag-entertain yung bigasan franchise. Tapos sasabihin nyo sa akin, sir, okay na ako Ronnie, franchise. Pero gusto ko pa mag-meal. Aba, pwede ko rin po kayong turuan dyan. Kasi po sa mga dealers po namin dito, sa Starby Rice Mill Corporation, dati po rin silang may mga pwesto ng bigasan. Tapos sabi po nila sa akin, na kung pwede ko daw po silang turuan na gumiling. Ngayon sir, yung mga tuwan-tuwa, yung mga may pwesto ng bigas ngayon, mas mababa po nila na ibibigay yung kanilang mga bigas. At nakikita ko naman po na umuunlad yung kanilang mga kabuhayan, Pero Ronnie, meron kang isang believe ako kasi pati pamilya mo kasama mo dyan sa negosyo ninyo. Hindi lang yung si Mrs. pero yung mga anak mo ay involved din. Ito ba talagang na-sold sila at nagbebenta rin yung mga anak mo ng bigas, di ba? Tama po. Yes, so ito po yung blessing na dito sa amin kasi nga po nakita naman po ng mga anak namin na kumbaga po yung mission, not more than po yung yung mission po na makapagbahagi po kami ng kabuhayan sa ibang mga tao. Nakikita po nila na marami po natutulungan ang Starby Rice Mill Corporation, ang Rice Mob Debossing kasi nagkakaroon po yung mga tao ng mga kabuhayan, yung mga pumupunta po dito na gustong magnegosyo po, na gustong umunlad yung kanilang mga kabuhayan. Actually po, yung nabanggit ni Sir, kasama po namin yung mga anak namin na nagtitinda, nagpo-promote online,
Yan, yung anak po namin, isa yung panganay po namin, kasama po namin, lahat po ng panganay ng anak namin, actually po, board of director po ito sa Starby Rice Mill Very Corporation, good. and may kanya-kanya po silang mga trabaho, no? May marketing, meron pong na talaga nagbebenta rin po, no, online ng mga produkto ng bigas. So, yun po, kasama namin sila po. Yun po yung malaking blessing, sir. Yeah, that's true. Actually, alam mo nakakatuwa yung story mo, no? From corporate, naging challenging at lahat, nagland ka sa isang negosyo na akala mo madali pero ang dami palang challenges. But again, I think it's a confidence and faith that you have, no? Right? Kasi mga panahon niyan, di ba? Maraming naguguluhan sila. Ano ba ang gusto ko? What's my purpose? Why? The why, di ba? Pero I think, kagaya ng ginawa mo, you also sought to strengthen your faith, di ba? Kasi nothing can beat anybody unless he has a faith, no? Kumbaga, faith can move mountains, sabi nga natin, di ba? Yes, sir. Hindi ka pwedeng Superman, no? And the fact na may dumating na lalaki, bibili sa iyo at napabili na kahit isang sakong bigas, ay yun ang parang senyas na tama nga yung pinasok mo, hindi ka nagkakamali, di ba? So, Ronnie, siguro, well, paano sila makakakontakt ngayon? Medyo natakaw-takaw na yung mga taong nanonood dito at paano ba makakontakt ang Rice Mob ni Bossing? Yan. Ayun po, pwede nyo pong i-visit ang ating website. Yan, Rice Mob ni Bossing. Yan, meron din po. Tsaka sir, present po tayo sa FB page, TikTok, yan. Ano po tayo dyan? Nandiyan din po tayo, no? So makikita nyo po doon. And even sir, ngayon, pwede ko pong ibigay yung number ko. You can contact me. Ako po ang sasagot. Hindi bot, ha? Hindi bot ang sasagot, o AI. Hindi po. Doon sa sir, pero sir, ako po yung makikita ko po yung mga messages doon. And kung bibigay nyo po yung number nyo po, we can call you. Yan. Ang number po, sir, ng Rice Mob ni Bossing is 0917-857-9189. Tsaka sa Smart naman po, 0922-898-2224. Okay. Yan. So yan, pero sir, sa website lang po, Rice Mob ni Bossing. Pa-publish natin yan at marami tayong mga kaibigan na nanonood, baka makapagbigay tayo ng konting magandang trabaho, di ba? At yes, ito ay hindi na sila mangangamba na mag-cross ng bridge of retirement or lalong-lalo na kung maalis ka sa trabaho, di ba? Yung redundant. Yes, sir. Yes, sir. Medyo masakit sa loob yung redundant ka, no? Dahil may mga kumpanya ngayon nagme-merge, di ba? Opo. Yung bang masabihan ka na, Ronnie, hindi ka na kailangan. Meron ng duplication eh. So, hindi rin natin masisisi, again, economy-wise. But, so, bigyan mo ako ng 3 tips na dapat itanim ng mga nanonood na para tumanim sa kanilang isipan, Ron. Ano bang dapat mong, from you, the tip coming from a corporate entrepreneur? Yes po, nako, unang-una po, no, yung nabanggit mo kanina, sir, unang-una, sir, yung faith, yung paniniwala po, no. Actually po talaga, the Lord made it all possible for me. No, kasi po, kasi nasa atin po yan, sa atin pong perception, and syempre, kung tayo po'y malapit kay Lord, siya po yung maririnig natin na boses eh. Exactly. So, nung narinig ko po yung sinabi mo, sir, kanina, yung redundant, actually, yun po yung dahilan bakit po nag-offer ang company, no? Siyempre, meron pong pag na-redundant, masakit sa tenga, no? Pero I saw it as an opportunity. Mm-hmm. Although hindi naman po ako kasama sa na-redundant, I saw it as an opportunity po. Yun po yung signal na parang sinabi sa akin, nagsabi sa akin na ito na yung pagkakataon mo, ito na yung pangarap mo. Kasi ang pangarap po natin is to be a channel of blessing to others. Correct. So, tama po kung tayo po, kasalukuyan po na tayo empleyado, nasa corporate, nakakatulong na po tayo, di ba? In our own little way. Pero, could you imagine kung kayo po naging entrepreneur at na-bless po yung ating negosyo, no? Gano'n po karami, gano'n natin ma-multiply yung blessing na sinasabi natin to be a channel of blessing to others.
So yun po yung aking masasabi po sa inyo. Yung faith po natin, napakahalaga. Yung pangalawa po, na naririnig ko rin po to kay Sir Butch, favorite mentor ko. Dream big, start small. So doon po talaga nagsisimula, pangarap na malaki. Tapos syempre, hindi naman po pwede na magsimula ka agad sa malaki din. Dapat po, step by step po, na unti-unti po mararating po natin yan. Slowly but surely, no? So yun po, yung pangalawa, yung dream big, start small. And syempre po, yung sinabi ko po sa in-experience, since nandiyan ka na, at may leap of faith ka na, totohanin mo na yan. Isabuhay mo na yan. Kayang-kaya mo yan. Kasi po, hindi naman po pinagkakaloob yan ng mabilis lang or madali lang, talagang kailangan pong pagtrabahuin. The bagay that you focus on grows. So focus po kayo. Once po na-establish nyo na inyong business na yan, mag-focus po kayo dahil sigurado ko po, lalaki po yan. Nako. Ayan, mga kaibigan, hindi lang kayo kumuha ng franchise at meron pa kayong words of wisdom galing kay Bossing yes. Ronnie. Bisitahin niyo yan kasi talagang you will feel the aura, no? The aura of his business and his the family as well, no? Yan ang dapat yung tignan, no? So Ronnie, again, linggo ngayon, maraming salamat at I'm sure ikaw ay nakapagbigay ng malaking biyaya at isang mensahe sa mga nanonood dito, ha? So again, keep us in touch about Rice Mug ni Bossing at mamaya ay lumayapagpag na ang pangalan ninyo sa iba-ibang sulok ng ating bansa, no? At hindi tayo magtataka kasi nga pag ganyan ang passionate at determination ng entrepreneur, unstoppable na ho yan, di ba? Amen. Di ba? Ganun yon. So again, Ronnie, maraming salamat. Again, thank you very much for the opportunity. And I hope more blessings will come along your way and helping others. Okay? Ronnie, sir, thank you very much. Thank you. Thank you. Yeah. Magpapasalamat lang din po ako. Naku, maraming salamat po sa inyo pong lahat. And syempre po, sa ating sa opportunity na pinagkaloob po sa atin ng ating franchise guru. Talagang hindi lang po isang saludo. Sa ating franchise guru, si Sir Armando Butch Bartolome, Nako, maraming salamat po sa opportunity. And of course, sir, sa mentorship, no? Yes. Saka sa airtime na pinagkaloob niyo po, maraming salamat po. And syempre po, kay Lord, na lagi po tayo sa ating gumagabay. Yan. Amen. All glory and praise to be Him. Okay. Sige. Okay. Thank you very much. Thank you po. God bless. Have a good Sunday.